I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga Pilipino sa buong daigdig. Gayan, nako, sobrang baha sa Pilipinas dahil sa kagagawa ni Bagyong Carina mga kababayan. Siyempre ang ating mahal na Pangulo, todo busy sa kanyang gagawin kung ano ang nangyayari sa palibot ng bansang Pilipinas dahil maraming lugar na talagang grabing baha, no? Sobrang, lalo na po sa Marikina River. Nako, tumunog ang sirena dahil medyo lumagpas na doon sa metro yung baha, no? But anyway, hindi na po natin maisisi kahit sino man dahil ito ay kaakibat ng mundong ibabaw mga kababayan, na lagi tayong mayroong sakuna na dumarating sa bawat bansa, hindi lang dito sa Pilipinas, of course sa buong mundo, no? Nakikita nyo ibang bansa mas matindi pa, but siyempre nandyan po ang ating Pangulo, hindi po nagpabaya, always on time yan sa tulong. Busy ngayon ang mga sekretary niya, especially ang DSWD, no? Ang Pangulo actually kanina pa nga medyo madaling araw yata talagang kumikilos na, no, ang ating mahal na Pangulo. But siyempre hindi yan ang pag-usapan natin mga kababayan. Ito po si Vice Presidente Sara Duterte. Agay, nako mga bes. Malamang magre-react ang mga DDS dito mga kababayan. Bakit? Tinanggalan po siya ng mga bodyguard. Ikang nagbawas, no? Binawasan ng ating kapulisan ng kanyang bodyguard, samantalang ito ay napakadami, no? 433 ang security guard ni Sara Duterte. Ika nga ang kanyang bodyguard, ang dami, no? Talo pa si Pangulong Marcos Jr. Sabi ko nga, how much more kung naging Pangulo ito, baka 1,000 ang bodyguard nito mga kababayan. Wala naman siguro treat sa kanyang buhay, ano? Wala naman siguro magtangka. Di ba? Si Madam Designated Survivor. Ang tinanggal sa kanya is 75 na bodyguard. Ika nga, binawasan lang mga kababayan kasi sobrang dami. 430, ang dami yun mga bes, ha? Sobrang dami yun. Kung tutuusin, talo niya si Putin, no? So, dahil dito mga bes, ito si Sara Duterte, uulitin natin, ay sa kabila po ng pagbaha ngayon, ay nasa state calamity ang buong Metro Manila, ang karatig probinsya. Siya naman po ay tumungo ng Germany sa kabila po ng mga sakuna, no? Alam nyo, pag ikaw ay pangalawang Pangulo ng Pilipinas, you should ipakita sa mamamayang Pilipino that you are very hands-on to help those people are affected of the flash flooding. Flash flooding talaga. Itong pagbaha nga, 'di ba? Ito dahil ito 31 million ang bumoto dito. Dapat ipakita niya sa mamamayang Pilipino ang kanyang pagiging vice presidente, na porsiguro siya na talagang mag-alala, tumulong sa ating mga kababayan. Hindi yung lumipad ka papuntang Germany sa kabila po ng ganitong klaseng sitwasyon. Buti pa si Pangulong Marcos Jr. on time lagi yan. But anyway, dahil dito tinanggal ang kanyang bodyguard, nagre-react ang mga, ang ibang mga alipore. So, wala po kayong magagawa kasi kailangan tanggalin yan dahil wala namang gaanong babantayan, di ba? Ultimo sa DepEd nga, dapat ang bodyguard lang nito ilan lang mga 100 lang pero ang dami. Di ba? Sa DepEd wala naman sang doon, guys. Ika nga achievement na iniwan. Walang achievement May nasabi ba si Pangulong Marcos Jr. sa SONA? Wala, di ba? So, dahil dito, guys, basahin po natin. BP Sara, inihayag na itinanggalan siya ng security group para sa kanyang proteksyon. Agay, wala naman nagtatangka yan na sa buhay niya. 100 na bodyguard or
pwede na yon. Si Madam Lini Robredo nga ang bodyguard nun, 75 lang Ito, grabe, 400. Talo ang Pangulong ng Pilipinas yan. Kumbaga, hindi tinanggalan, kumbaga binawasan lang dahil nga kailangan mga kababayan ang ating mga kapulisan sa mga sa mga ibang mga area na kailangan sila. Okay? Tuloy. Sabi po dito, July 24, 2024, inihag ni Vice Presidente Sara Duterte na inalis sa kanyang opisina ang tauhan ng pulis at security group na itinalaga para sa kanyang proteksyon. Ayan guys, So malaman natin kung saan nilagay ang mga yan, sa panayam kay PNP Chief Marbel. Ayon kay Duterte, inalis ang lahat ng 75 pulis na itinalaga sa kanyang opisina alinsunod sa utos ng PNP Chief. Tiniyak naman ng Vice Presidente na hindi ito makakapekto sa kanyang trabaho. Maasa umano siya na ang direktiba na ito ang magbibigay daan para masugpo ang paglaganap ng droga at krimen. Dapat lang, 'di ba? Huwag tayong iyakin. Kasi mas higit kailangan ng bayan itong mga pulis na ito, 'di ba? Hindi yung hindi sila kumbaga, ibig sabihin ang mga kapulisan, pwede mo naman italaga bilang isang bodyguard. Yung bilang lang, 100 pwede na yun 'di ba mga kababayan? Pero yung sobra-sobra naman, mas mahigit pang pangangailangan ng ating mga kabaranggayan or ibang lugar kung saan sila ididestino. 'Di ba? Ako naman mga bes, dapat sa mga ganitong klaseng mga kadami-daming bodyguard, naku, sobra naman 'yan. Parang akala mo ang daming galit sa buhay mo. 'Di ba? So, ang iba nagre-react, wala kayong magagawa. Yan ang utos ng PNP Chief. Tapos sa ngayon, isisisin nyo na naman kay Pangulong Marcos Jr. Ganyan ang ugali itong mga aliporos nito Laging isisisi kay Pangulong Marcos Jr. Kaya minsan, iniisip ko, bakit ba lagi nyo isisisi kay Pangulo? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Ano bang ground? Uulitin ko mga kababayan, isa lang ang gusto nito itong grupo ng ni Dugas. Isa lang yan Gusto lang talaga na paboran ni Pangulong Marcos Jr. or isave ni Pangulong Marcos Jr. yung issue sa mga Duterte. Tulad ng yung Parmali, tulad ng yung secret deal, tulad ng mga 20K. Actually nga, yung 20K na namatay nung war on drugs si Digong kasi nga talagang gusto ng ICC pumunta rito. 'Di ba? Mananatili pa rin ang kung ano po yung sinabi ng Pangulo na hindi pupunta ang ICC. Doon pa lang nakatulong na kay Digong save by the bell si Digong Pero pag ganitong mga klaseng paninira tungkol sa Pangulo, yung tulad na yung fake video na yan, gawa-gawa lang nila, hindi kayo naloka. Mamaya pag narindi ang Pangulong Marcos Jr., automatic yan, papasukin niya SSC, na ngayon, nga kayo. 'Di ba mga kababayan? Ito si Sara Duterte lumipad ng papuntang Germany. 'Di ba? Tapos sasabihin ng mga DDS shit. Bakit si Sara ang nakikita nyo? Bakit? Kung bumabatikos kayo sa Pangulo, wagas. Ngayon at napuna siya ng mamamayang Pilipino, nagre-react kayo. Masakit ba sa damdamin nyo pag binapatikos yung puon nyo? Kumusta naman yung pambatikos kay Pangulong Marcos Jr.? Pambalahura niya, pambalahura ninyo sa kanya. Naglalabas-labas pa kayong faking video. Akala nyo kasi statwa ang mga Pilipino, hindi alam. Hoy, kung maglabas kayo ng mga faking video, iwasan yung ganyan, magpapakalat. Kasi malalagay kayo sa alanganin. 'Di ba? Kakasuhan na yung promotor niyan kanino bang galing yan? 'Di ba sa kampo ng Maisog Rally doon sa Amerika? Ang yaman-yaman tong mga to Tapos kung makapag-react sila na mahalang bilihin, samantalang nagrarally ang aliporos dito sa Amerika, grabe. Magkano gastusin nyo doon? Kung makapag-react itong mga anti-Marcos na ito, sa bilihin, wagas. Pero kung magrarally sa iba't ibang bansa, nagwawardas kayo ng pera. 'Di ba? Ganun kayo Nakikita nyo ibang tao na may muta, pero yung gabundok na muta ng puon nyo, hindi nyo nakita. Ganun yan So dahil dito mga kababayan, nararapat lang natanggalin. Dapat natanggalin lahat Wala naman magtatangka sa buhay nito Wala naman trabahong vice presidente. Kundi diyan nakaupo lang. Depende na sa kanya kung ang gagawin niya. 'Di ba?
O, sa bagay, walang trabaho, kaya pasyal-pasyal na lang sa Germany. Ganun lang kasimple yun. So, dahil dito mga kababayan, panoorin nyo ito, yung interview ni Chief Marvel, PNP Chief Marvel. Okay, but before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Bye, and babush. God bless Philippines. Eto na. Yung number one, no, yung security ng Vice President under anymore sa amin, no, it's under the Presidential Security Command. And what you're doing right now, especially dun sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to, nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Even mga generals namin, yung mga retired generals namin, we have to get all our people. Kasi sabi ko nga, ang competition for everyone, policeman, there's about 500 pa police na kailangan mo. And tignan nyo, yung mga police natin, especially kahapon, hirap na hirap. And these people cannot work anymore, di ba? Puyat na puyat sila. Sino papalit sa kanila? So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan, na hindi naman yung part. Na sabi, tinanong naman namin hindi naman po namin tinangkat, kinausap po ng PSPG natin, yung Chief of Staff ng ating Vice President, na yung mga tao natin. Kasi marami na sila Hindi naman mostly sa part po ng military. Kasi ano po yan, Presidential Security Command ang nagbabantay po dun sa with the President, and is more of yung military. Kami it's just a complement, and we have enough complement po. So we have to ask them. We ask them, we don't relieve anymore, that's the wrong term. Hindi po namin relieve. We ask them na pwede namin ilipat. So nilipat po namin kailangan po sa NCR. Marami po kami tinanggal. Not only, hindi lang yan, lahat po. Yung mga hindi po talaga kailangan.